Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Alright, welcome mga kaibigan sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa GXXX Zamboanga City, Radio Philippines Network. Napakainit. Ito po niya balingkon, Alusinto, nagsasabi isang mainit na hapon, 40 degrees Celsius. Hello, howdy. Mayong hapon ka ninyong tanan mga kaigsunan. Hinaot nga natin sa mayong banglamas. Kumusta ka mo karong hapuna? Ay naku mga kaigsunan, medyo init-init. Ugasa mo karon. Naman mo sa inyong tagsa-tagsa, panimalay, nasa laod man, nasa bukid, o asmang dapit. Mayong hapon ka ninyong tanan. O hinaot nga naalang gihapon ka mo. Dili magsumod nga maminaw sa atong tulumanon kining Radio Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong igsoon si Abdel Disa mo sangpit kaninyong tanan nga welcome sa atong tulumanon. Salam duha mga tuan marang mao kita niyo mga waktu ni mura-murahan ganda ka mo rin yan. Amen dim sumon adin maswak magdungong sim programa nato Radio Mindanao. Alright, maraming salamat brother Magsukul. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum. Sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte, Duterte 31. At syempre sa Central Mindanao, nakikinig sila sa atin sa Cotabato City. Kina Direktor Amir Mawalil, hindi pa tayo nagpo-programa, nag-text na. Sabi niya, sir, nakikinig po kami ngayon dito. Kanina pa, naghihintay sa inyo. Nakatulog na po yung mga iba. Dahil sa tugtugin ni Kuya Bert. At magandang hapon dyan sa Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cotabato City. Sa lahat ng mga regional government employees. At siyempre kay Governor Mujib Hataman. At sa Davao, nakikinig sila sa atin ngayon sa Samal Island. Sa Davao City, Tagum, Panabo, Digos, magandang hapon sa inyong lahat. Sus, init kaayo. Grabe. Pero mga kaibigan, meron tayong press release mula sa Securities and Exchange Commission. Ipinagbabawal na yung mga tao na nagpapautang ng kwarta. Bawal na ngayon niya mga kaibigan, lalo na yung mga nagpapa 5-6. At yung mga nag-aalok ng sanla o RCR ng mga sasakyan, bawal na yan. Dahil ayon sa Direktor ng Securities and Exchange Commission sa Zamboanga City, si Jesus Salvador Uro, dahil ipinatutupad na nila mga kaibigan ang Republic Act 9474, otherwise known as the Lending Company Regulation Act of 2007. Sa ilalim ng batas mga kaibigan ay tanging mga korporasyon lamang na merong paid-up capitalization na 1 milyon ang maaaring magbigyan ng authority upang makapag-operate ng negosyo bilang isang lending companies. At yung mga tao na nagpapautang, lalo na kung malakihan, ay kailangan umano ng meron silang kapital na 1 million at rehistrado sa Securities and Exchange Commission. At kung mapapatunayan mga kaibigan, may nagsumbong sa SEC
maaring mabigyan ng parusa, penalty na 10,000 piso o kaya hanggang 50,000 piso o pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at hindi naman hihigit sa 10 taon o pareho. Nako. Pero yan, depende yan sa discretion ng korte, mga kaibigan. At sabi pa ni Direktor Jesus Salvador Uro na nakikiusap, mga kaibigan, sa publiko. Sabi niya, anyone with knowledge of any person or firm engaging in the business activities of a lending company without the required certificate of authority are encouraged to report to the Securities and Exchange Commission. Diyan yan, mga kaibigan, sa second floor ng JV Building sa San Jose Panigayan Street. Sa likod lamang yan ng Zamboanga City Water District. O kaya maaari kayong tumawag sa kanilang hotline 991-7163 at 993-1437. So yung mga nagpapautang, hoy! Yung mga nagpapautang dyan, lalo na kung malaki yung interes, pautangin nyo naman kami. Sikreto lang. Dahil yung binabayad sa akin ng aming sponsor, 2,000 lang isang buwan. Kulang na kulang. Mabuti pa to si Brother Abdel Disa, medyo malaki-laki. Asa naman itong mangutang, ani ron? Hindi, ito mga kaibigan, walang biro. Mag-ingat kayo sa mga nagpapautang. At yung mga nagpapautang, mag-ingat kayo sa mga pinauutang nyo. Baka ayaw na nila magbayad ng utang, malaki pa utang nila, isumbong kayo sa Securities and Exchange, i-blackmail kayo. So, di ba? Siyempre, kunyari may utang ako kay Nino Carandang. Si Nino talaga nagpapautang 'yan. Nagpapautang. Hindi naman 5, 6, 10, 11. Sa bawat 100, 10 piso yung interes. May utang ako sa kanya 50,000. Nababayad ko pa lang 10,000. So sabi ko kay Nino, "Oy, Nino, meron ng bagong patakaran ngayon yung Securities and Exchange Commission. Kailangan pala nakarehistro ka. Kailangan may 1 million na kapital para makapag-rehisto bilang lending company." Sagot naman ni Nino Carandang, anong lending company? Ulul, sapakin kita dyan Yung utang mo, bayaran mo. Hindi ko babayaran yan. Gusto mo isumbong kita? Subukan mo. Di away na yan. Away na yan. Siguro sasabihin ni Nino Carandang, okay. Dahil bawal na nga yan at may utang ka pa sa akin, wag mo nang bayaran yung interest. Bayaran mo na lang yung kapital, pay when able. Para pareho tayo makinabang. Bumalik sa akin yung pera ko, wala ka ng interest at hindi na kita pa utangin. Diba? Ganun kahirap, mga kaibigan. Alam nyo, pag mangungutang, nabiktima rin ako ng mga Indian Diyan sa palengke, brother. Yung Bombay. Taga Bombay. Mga Indian na nagpapautang. Imagine, every month nangungulekta. Tapos minsan naman, isinanla ko yung bityo-bityo ko dyan sa isang lending company. Yung lending company niyan, grabe kung, yung interest. Imagine, yung interest, pag di ka nakabayad, yung interest, tutubo pa ng interest. Ginawa nilang compounded yung interest kasi sa accounting, dalawang klase yan. Simple interest, nababayaran mo sa yung utang, at yung isa, yung compounded interest, compound interest. Yun, tubo ng tubo yun. Parang mga taga-bangko yan, parang mga credit cards. Pag hindi ka nagbayad, yung interest mo, tutubo na naman, papatong-patong. Nabiktima rin ako ng lintek na lending company yan. Yung manager dyan, bulag Bulag yung isang mata. Talagang kahit bulag ang isang mata, talaga makikita mo yung iris niya. Merong peso sign. Walang hiya talagang taong yan. Grabe, imagine bawal yan, mga kaibigan. Meron tayong tinatawag na anti-usury law. Ayun yung batas na nagbabawal o nagpapatas ng kaparusahan sa isang tao o kumpanya na sobra maningil ng interes. Bawal yan. Diba? May interest pa rin. Alam mo, minsan talagang gipit tayo. Ako ilang beses ako nangungutang ng 5-6 noon Kaya pagdating ng sweldo ko, wala, bahid lahat So pagkabayad ko ng utang ko sa 5-6, utang na naman uli ako. Parang cycle yan. Talagang napakahirap ng buhay, mga kaibigan.
Dahil, kailangan nating magtrabaho. Kaya nga, alam nyo ba mga kaibigan, ang tao mag-aaral ng 6 na taon sa elementarya, mag-aaral ng 4 na taon sa high school, mag-aaral ng 4 na taon sa kolehiyo. So ilang taon na yan? 4, 8 plus 6, 14. Imagine, 14 years tayong nag-aaral. Tapos maghahanap tayo ng trabaho. Yung trabaho natin, makakuha tayo ng trabaho, minimum wage ang ibibigay sa atin. Katulad guys, sa Zamboanga, ang minimum is 296. Pero maraming malalaking kumpanya, mga hotel, nagpapasweldo, 200 lang. So imagine, paano ka makakaipon nun? Ngayon, pag nag-asawa ka, talagang lalo kang magtatrabaho kasi ano ipapakain mo sa asawa mo. Pag nagkaroon ka pa ng anak, mahilig ka mag-ana-ana. Di dumami yung anak mo. Pag dumami yung anak mo, problema yan. So, ang mangyayari dyan, magtatrabaho ka hanggang sa tumanda ka, hanggang sa lumaki yung mga anak mo at magsarili. Doon ka pala makaka-feel ng konting ginhawa sa buhay. Diba? Kita niyo mga kaibigan? Ipinanganak tayo upang mag-aral at magtrabaho upang meron tayo ipakain sa ating pamilya. So, maraming mga katulad natin, mga middle class, mga working class, mamamatay tayong pulubi. Hindi naman tayo mga politiko na mamamatay tayong maraming naipundar, di ba? Kaya ang hirap sa atin. Nagtatrabaho tayo parang kalabaw. Kaya yung mga iba nakakaisip ng masama. Pero nako, mahirap yung mag-isip kayo ng masama upang magkaroon kayo ng pera. Dahil ipapakain nyo sa pamilya nyo galing sa masama. Correct. Di ba? Tinuod na mga kaigsunan ang gipanood sa atong idol dere no. Mao nang isahay ang kalisod lagi asa man daw padulong ug pananglit nga sa bagay kanang ingon silang 5656 lagi ginabawal na, di ba? Ginabawal na sa Biblia, ginabawal na sa nakalagay ba sa Biblia yan? Bawal na yan yung mga patubo, yung mga talaga? So, sa Quran meron din yan? Sa Quran, lalo talaga? sa Quran, bawal yan. Pero kapit sa patilim yung ginagawa ng iba Si Ninyo Karandag nangungutak sa akin, di naman nagbabayad ng interest Dinadaan lang sa ngiti-ngiti tsaka tawa-tawa Nagpapautang ka nga, walang interest. Blessings yan Yung nagpapautang, makakain yung kasama. Umuutang sa akin yan, 20 pesos, pambili ng soft drinks. Walang interest. Sabi ko, kay Ramil kami ka mangutang dahil pera niyan. Okay lang yung mangutang, basta huwag lang mag-interest. Oo nga, gutom dito mga kaibigan. Kaya kung meron kayong extra dyan, pautangan nyo kami. Para meron kami merienda. Ay, naku mga kaibigan, napakagulo ng ating bansa ngayon. Ay, bago ang lahat. Batiin muna natin yung ating sponsors dahil 2:00 pasada na. Binabati namin yung aming sponsors, mga kaibigan. Itong program is being brought to you by the Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na yung inyong paboritong regional newspaper, mga kaibigan. Kaisa-isang regional newspaper sa Western Mindanao. At siguro ito mga ikatlong regional newspaper sa buong Southern Philippines. Ang kanilang banner ngayon, Peace Talks. Posibleng buhayin ng pamahalaang Duterte ang Peace Talks nito sa rebeldeng komunista at inaasahan na muling magkikita ang mga negosyador nitong Agosto upang formal na buksan ang nabasurang pag-uusap. Yan ang kanilang so merong backdoor negotiations pala. Pero ang pagkakaalam natin, meron ibinigay sa ating mensahe. Ang New People's Army, mga kaibigan, ipinadala dito sa Radyo Mindanao itong si Rigoberto Sanchez, yung tagapagsalita ng NPA sa Southern Mindanao, na gusto nila makipag-usap ngayon ng kapayapaan kay Inday Sara Duterte Carpio, yung mayor ng Davao City. Kasi kung matatandaan nyo, last week inalok ni Mayor Inday Sara ang NPA na magkaroon ng pag-uusap, pero kailangan as a group. Hindi pwedeng individual. Kunyari, itong grupo ni Ka Roger o Ka George Madlos, hindi pwedeng ganon. Kailangan as a group. So pumayag naman yung NPA, mga kaibigan, at sinabi nila na maaari silang magdeklara ng temporary ceasefire upang matuloy labang itong pag-uusap kay Mayor Inday Sara. Itong ceasefire nila sa Davao City lamang ito.
So ibig sabihin nun, yung peace talks within Davao City lang. Walang kinalaman dito yung pamahalang Duterte. Dahil siyempre meron tayong, ang pamahalaan merong peace panel so itong pag-uusap between the NPA and Southern Mindanao is between sa kanila at kay Mayor Inday Sara. Kasi alam niyo naman mga kaibigan, na maraming sagupaan na nangyayari dyan sa Paquibato District, sa Marilog District, sa Kalinan, dyan sa lahat dyan, sa Buhangin, sa Davao City. Kaya open na open sila. Pero ito, meron namang pagsisikap ang mga negotiators ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front at ang pamahalaang Duterte. So inaasahang magkikita sila mga kaibigan sa Agosto. Diyan pa rin gaganapin ito sa Oslo, Norway. At sa iba pang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, China urges US to contribute to peace in West Philippine Sea. Ninja Cups dumating sa Basilan. Bangsamoro delayed, stakes rising for Duterte. Maganda tong ginawang istorya ni Joseph Franco, mga kaibigan, from Singapore. Maganda ito, napaka-interesting to sa mga Bangsamoro natin dahil alam nyo habang naantala itong pagpapasa ng isang batas upang mapalawig ang autonomous region, lumalaganap naman itong extremism. Nandiyan dyan yung iba't ibang grupo ng mga rebelde, ng mga jihadist, at ngayon pati yung Islamic State may impluwensya na sa mga iba't ibang rebel groups dyan sa Mindanao. So habang nadidelay ito mga kaibigan, lumalaki ang problema ng ating pamahalaan, ng ating bansa. Siyempre, tinutuligsa naman ito mga kaibigan ng mga politikong may interes. May mga business interest o may mga malawak na lupain sa ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya ayaw nila dyan sa BBL, Bangsamoro Basic Law. At sa iba pang balita ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, sa page 3, ARMM turns over 13 million worth of project in Maguindanao Town. Saan ba ito? Diyan, sa bayan ng Sultan Kudarat. Naglabas ng pondo si Governor Mujib Hataman para sa iba't ibang proyekto dyan sa Sultan Kudarat sa Maguindanao na nagkakahalaga ng mahigit 13 milyong piso. Search on for abducted crew of Vietnamese cargo ship. Nako. Hanggang ngayon hindi pa mahanap itong mga bagong biktima ng kidnapping ng Abu Sayyaf na naganap dyan sa Tawi-Tawi. At sa page 5 naman, PNP ARMM praises Sulu leadership for unwavering support. Paul Watchdog demands resignation of Comelec boss. ARMM Lanao del Sur draw up anti-poverty plan. Wow. At syempre yung kanilang page 6, ito yung paborito ng mga mambabasa ng Mindanao Examiner. Yung crossword puzzle. Ako, napakahirap. Daming reklamo na natatanggap ng Mindanao Examiner. Nagreklamo yung mga gumagawa ng crossword puzzle. Ang hirap-hirap daw. Imagine, meron pang isang nagsabi na pati sa pagtulog niya, napapanaginipan niya yung crossword puzzle ng Mindanao Examiner. Ang problema kasi, brother, ginagawa nilang pustahan. So bibili sila ng dalawang dyaryo, sasagutin ng isa, kung sinong pinakamaraming sagot, yun ang panalo. Kaya naging sugal itong crossword puzzle ng Mindanao Examiner. At bukod sa crossword puzzle, nandiyan dyan yung kanilang Sudoku. Itong Sudoku para siyang puzzle din, kaya lang instead ng mga words o mga alphabets o letra, puro numero. Ito talaga, nakakaloko talaga to, numero. Tignan mo pa lang, parang ang hirap-hirap na. Pero alam nyo ba mga kaibigan, etong sikreto ilalabas natin for the first time ngayon.
Itong Sudoku mga kaibigan at saka yung mga numero ng inilalabas ng Mindanao Examiner sa kanilang nakaraang linggong Sudoku, ito ay nagsisilbing tip sa mga sweatres last 3 tsaka last 2. Oo. Marami ang nagte-text sa Mindanao Examiner na nagpapasalamat dahil nakakuha sila ng mga numero, tip sa last 3 at saka sa last 2. Kita nyo naman ang galing ng mga Pilipino, no? Hindi alam ng Mindanao Examiner na yung mga numerong nilalagay nila lumalabas pala sa loto. Oo. Ayos yan. At least nandiyan dyan lahat ng numero. Bahala na kayong mag-isip kung anong numero ang itataya ninyo. At siyempre sa kanilang technology tips, ang isinulat ngayon ni Brittany McGee ay ang Android Pit ay tips on how to transfer everything from iPhone to Android. At siyempre, sa payo naman ni Dr. Willie Ong, yung paborito nating medical columnist ng Mindanao Examiner, ang kanyang payo, tararan, para sa batang pihikan kumain. Nako, problema yan. Basahin muna natin to. Maganda to dahil maraming mga bata ang pakainin mo. Ayaw kumain ng gulay, gusto palaging karne, gusto palaging hotdog. Kaya ang sabi ni Dr. Willie Ong, eto ang kanyang payo. Pero itong payong to galing to according kay Dr. Willie Ong in collaboration kay Dr. Chin Morabe. Itong si Dr. Chin Morabe mga kaibigan ay isang pediatrician. At sa kanilang tips, eto. Unang-una, sabi ni Dr. Willie Ong, una sa lahat, at sabi rin ni Dr. Chin Morabe, alamin ang dahilan. Wala na ba talagang gana o sadyang mapili lang ng pagkain ng mga bata? At sabi pa ni Dr. Ong, tiyaga at pasensya ang kailangan upang mapaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng wastong pagkain. Hindi raw mapupunan ng mga pagbibigay ng bitamina ang kakulangan sa tamang pagpapakain sa mga bata. Okay, ito yung unang-una, number 1 tip. Maging mabuting halimbawa sa bata. Ang bata ay naiimpluwensyahan ng mga bagay na kanilang nakikita. Kung ano ang gusto mong kainin ng bata, ay siyempre dapat iyon din ang kinakain mo. So kung gusto mong kumain ng bata ng ampalaya, nako, dapat kumakain ka rin ng ampalaya. Ipakita mo na napakasarap ng ampalaya. Speaking of ampalaya, ay nako, may sikreto dyan. Alam nyo mga kaibigan, pag ako nagluluto ng ampalaya con carne, with beef, itong ampalaya, una, nilalamas ko yan sa asin. Yan ang number 1. Lamasin mo sa asin, siguro mga 2 beses sa kamubanlawang bawat paglamas mo. Yan ang isa. Mawawala yung pait niyan. Pipigayin mo kasi magiging kulay green siya. At ang pangalawa naman, sa mainit na kawali, lagyan mo ng mantika, doon mo ilagay yung ikalat mo, yung ampalaya. Pero wag mo nga haluin. Pabayaan mo lang siya ng mga ilang minuto. Palagay mo mga 4 minutes. Pagkatapos ng 4 minutes, saka mo haluin, ibaligtad mo naman. Para yung naprito sa ilalim, yun naman mapupunta sa ibabaw. Kasi sigurado ko sa inyo mga kaibigan, walang pait. Wala yung pait. Tapos sa isang hiwalay na kawali, ay mag-ano ka na ron, maggisa ka na. Maggisa ka na ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos lagyan mo na ng karne. Gusto mo ground beef o kaya tenderloin tips, ayos yan. Pagsamahin mo na sila. Huwag mong lalagyan ng itlog, yung binating itlog. Huwag mong lalagyan ng ganun. Tapos lagyan mo ng konting Worcestershire sauce. Napakasarap. Pang steak, konti lang. At saka, oyster sauce. Yan. Isilbi mo sa iyong biyanan. Siguradong hahalikan ka ng biyanan mo. Ginugutom na si Ninyo. Hawak-hawak niya na yung tiyan niya. Baka may binubulate ka dyan, pare ko.
Sabi pa ni Dr. Willie Ong, brother, balikan muna natin to ha. Sabi niya, isama ang bata sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain. Maaring mas matagal ang pagluluto, pero mas magiging interesado ang mga bata na tikman kung ano ang kanilang nagawa. Isama din ang mga bata sa grocery store, sa supermarket, kung saan ay maaari siya makapamili ng mga prutas at gulay na paborito niya. Ang ikatlong tip ay gawing kaaya-aya ang hapagkainan. Alisin ang telebilisyon, laruan o ano pang mga gadget sa oras ng pagkain. Ang salo-salo ay hindi rin oras upang pagalitan o sermonan ng mga bata na maaari makapagdulot ng maling signal sa kanila o negatibo sa kanilang pananaw sa pagkain. Tama nga naman. Ba't mo nga naman sa sermonan yung, mahirap yung naninir mo sa harap ng pagkain, di ba? Kalimitan sa mga ganun habang kumakain talagang tatay nagsisermon. Hindi. Mali yun. Dapat pag kumakain kayo, pag-usapan nyo, nako anak, ang sarap ng pagkain. Sabihin ng anak, paano nilagay mo rito? Maraming bitchin yan. Maraming magic sarap yan. Di ba? Tapos sabi pa ni Dr. Willie Ong, magluto ng iba't ibang potahe upang hindi madaling magsawa. Iwasan din ang tanging paborito na lamang na pagkain ng inihanda. Kailangan iba-iba. Sa maging malikhain sa paghahanda ng pagkain gaya ng iba't ibang hugis ng mga gulay. Bukod sa natututo ang mga bata, mawiwili itong kumain. Ang panlasa nila ay sensitibo sa kulay, hugis, anyo at pagkapino ng pagkain. Balikan natin ito mga kaibigan, mag-commercial break man tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tiit! Ang oras ay ganap ng 12:30 ng hapon sa buong kapuluan. Tiit! Time check mga kaibigan is being brought to you by Sulu Governor Toto Tan. Yan tayo sponsor sa Sulu ha. Alam niyo mga kaibigan, ng Friday umuwi ako ng Sulu. Tulad na sinabi ko, nagluto ako ng 2 kilong chula itom. Ay, lami oy. Tapos nag-ihaw ako ng isda. Ay, nako. May suso ba doon sa Mambong? Wala suso pero maraming suso doon. Suso. Kasi may mga bukid-bukid doon eh. Pero yung chula itong ko 2 kilos, sarap. Tapos nag-ihaw ako ng isda. Yung isda mga kaibigan, yung sawsawang ko, nako, yung suka kulay pula dahil sa dami ng sili. Ay, sarap. Talagang yung pawis ko, nako, tumutulo yung pawis ko sa sobrang anghang para hindi masahing yung pawis ko. Doon sa tumutulo sa chula itom. Ang sarap kumain. Maraming salamat kay Governor Toto Tan, pati kay Papang Sakurtan. Ang sarap-sarap ng aming salo-salo. The best. As usual, ang balita sa Sulu mga kaibigan, ganun pa rin. Ang dami-daming proyekto. Dumating doon yung mga representative ng Go Negosyo at nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga first wave ng mga proyekto na sponsoran ng mga mga negosyante, di ba? Naibalita natin to nung nakaraang December, nagkaroon ng meeting sa Malacanang. At doon ay nagkaroon ng pag-uusap ang talaga mga bigating businessmen, mga kumpanya. At magbibigay nga ng tulong dito sa lalawigan ng Sulu. Nung isang araw na nadudun tayo ay naglunsad ang Go Negosyo ng proyekto. At nagkaroon mga kaibigan ng groundbreaking ceremony sa isang housing project sa Barangay Anuling sa bayan ng Patikul. At mismong si Governor Toto Tan
Ang nanguna rito kasama siyempre si Ana Margarita Jingay Ontiveros Malvar. Maraming na itutulong tong si Jingay, mga kaibigan, sa pagpo-promote ng Sulu Province. At kasama siya sa Go Negosyo Program. At siyempre nandoon din si Papang former Governor Sakurtan. Dahil alam nyo, kahit retirada na tong si Governor Sakurtan, napaka-aktibo pa rin as a private citizen. Katunayan niya, lagi siya naiimbitahan sa mga iba't ibang business forum dahil sa kanyang kagalingan sa negosyo. At actually, mga kaibigan, ngayong linggong to, this week, ay magkakaroon ng napakalaking business forum sa Maynila, ang Global Business Forum. Aatinan ng mga iba't ibang business tycoons at speakers mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa Amerika, sa Japan, China, Europe, pupunta rito sa Maynila. At isa sa mga magsasalita ay itong si Papang Sakurtan, being the chairman ng AMT Group of Companies. At yung sa groundbreaking naman, mga kaibigan, nandoon, kausap natin si Barangay Anuling chairman, si Ging Haydini. At natutuwa nga itong si chairman Ging Haydini dahil malaki ang mapakinabangan ng mga mahihirap dyan sa Kapatid Village na tinatawag nila. Ito ay bahagi ng negosyo para sa kapayapaan sa Sulu. Siyempre, in partnership to with the PLDT, Smart, Euratex, Bounty, at iba-ibang kumpanya. Siyempre, yung provincial government. At initially, 15 mga bahay ang itatayo para sa mga mahihirap na mga pamilya dyan sa Barangay Anuling. At itong Go Negosyo, isa sa mga programa ay sinusulong, mga kaibigan, ni Tatay Digong Duterte. Todo rin ng pasasalamat nitong si Governor Toto Tan kay Tatay Digong Duterte dahil sa kanyang personal personal touch sa mga kailangang proyekto ng ating mga kapatid na tausug. Balita ko yata, mayroon pang nagpapasalamat yata ang PNP. Oo. Dahil sa tulong ng si Sindak. Kasindak-sindak. Siya yung PNP ARM Regional Director. At nagpunta siya dito sa Sulu Province at nagpasalamat ng personal kay Governor Toto Tan dahil sa kanyang suporta, mga kaibigan, sa iba't ibang law enforcement efforts at various peace and order programs sa Sulu. At itong si Chief Superintendent Ruven Theodore Sindak ay nakipagkita dyan kay Governor Toto Tan sa Kapitolyo. At kasama nitong si Chief Superintendent Sindak itong si Superintendent Mario Boyucan, ang hepe naman ng pulisya, mga kaibigan, sa Sulu Province. Nandoon tayo nung nagpasalamat itong si PNP Chief Sindak. At nagpunta rin doon si Papang Sakurtan at todo rin ang pasasalamat nitong si Chief Superintendent Ruven Theodore Sindak kay Papang Sakurtan. Dahil sa kanyang valuable contributions sa peace and development efforts. At pinasalamatan din ni RD yung mga mayors at yung mga iba pang opisyal, yung vice governors, lahat ng sumusuporta sa kampanya ng ating pulisya. At bukod doon sa housing project sa Anuling, ay nagkaroon din, mga kaibigan, ng groundbreaking ceremony para sa isang single-story school building na may 8 classrooms sa Sultan Jamalul Kiram Elementary School sa bayan ng Maimbong. Kita nyo, At nandoon din, as usual, si Governor Toto Tan. Actually, sabay-sabay itong nagkaroon ng inauguration ng groundbreaking. At itong si Jingay. At kasama rin ang representative, mga kaibigan, ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry na si Mr. Enrique Chua.
At todo pasasalamat din itong si Governor Toto dahil itong isang story school building na may 8 classrooms ay donation ng Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. At siyempre, meron ditong tulong si Congressman Arthur Yap. At ito ay inilunsad sa pamamagitan ng Go Negosyo program pa rin ni Tatay Digong Duterte. So napakaganda mga kaibigan dahil bukod dyan sa Barangay Anuling, sa Patikul, ay nagkaroon din ng Kapatid Village, nagkaroon din ng groundbreaking ceremony ng housing project pa rin, ganoon din, 15 mga pabahay para sa mga mahirap dyan naman sa Barangay Kahatian, sa bayan ng Indanan. Ang daming programa, grabe. Talagang tapos nagkaroon pa ng inspection itong mga representatives ng Filipino Chinese Chamber of Commerce. At si Governor Toto, sinamahan nila ang mga representative dyan sa Haji Buto School of Arts and Trade. At tinignan kung ano ang pangailangan ng paaralan at mga equipment. At nandoon siyempre itong si Enrique Chua, siya yung representative, at si Governor Toto Tan. Nag-ikot sila dyan sa paaralan at tinignan nila kung ano mga kailangan ng eskwela at ng mga estudyante. So nakita nila na kailangan ng mga electronic equipment, mga automotive, machine shop at iba pang facilities sa naturang eskwelahan. So malaki ang utang na loob nitong si Governor Toto sa tulong nitong mga iba't ibang negosyante. Dahil bukod dyan ay inilunsad din mga kaibigan ng SM Foundation naman ang kanilang programa. Actually 12 araw to ng training on vegetable farming na inilunsad ng SM Foundation, na kung saan ay pakikinabangan nito ng lahat ng mga magsasaka mula sa 19 na mga munisipyo. Merong representatives. At sinabi naman ng mga taga-SM, ito ay dapat magtulungan tayo. At kung tayo magtutulungan, malayo ang ating maaabot. Kaya napakaganda niyan dahil ang tawag ng SM Foundation dyan ay Kabalikat sa Kabuhayan Rural Farmers Training Program. At ang gulay dyan yung hindi masyadong mahilig man daw magtanim ng gulay. Siguro sa panahon ngayon magkaroon sila ng training. Kulang lang siguro ng technique. Oo nga. Magkaroon ng training para magkaroon ng alam ng mga tausog paano magtanim ng gulay. At ang gusto dito ng SM Foundation, yung mga agriculture products na manggagaling sa Sulu, ibibenta, bibilhin ng SM at idadali nila sa Maynila sa mga supermarkets. So talagang mabibigyan ng bukod sa training, mabibigyan pa ng trabaho, sapat na pangkabuhayan ang ating mga magsasakang tausog. Sana nga mag-form sila ng cooperative dyan diba? Kasi dati kung tatandaan ko, ginawa rin ni Papang Sakurta sa kanyang kapanahunan, itong Fruit of Hope. Yung mga mangustin, mga lansones, mga kape, ipinadala sa Maynila sakay ng C-130. At nanguna rito si Dick Gordon. Kaya lang hindi na nabigyan na sundot yan dahil hindi natin malaman. Ang problema kasi yung travel time from Sulu to Manila. So by the time na dumating sa iba't ibang bahagi ng bansa itong mga produce ng Sulu, mga iba ay nabubulok na along the way. So yan mga kaibigan. Pero maganda yan mga kaibigan, di ba? O kang nang bitaw magtanom kag niya naanay mamalit. Unsa mga may buhaton naton yan napa sila yung training daw sila unsaon pagtanom niya ng mga gulay, unsaon pagtanom niya ng mga may mga lecturean sila unya pag humana napadyoy ang ilang produkto napadyoy mo palit dayon, di ba? Di na siya mabulok, di na siya wala na kay hunahuna di paliton dayon sa kuan kining na ay mamalit nga na ay market dayon ba mao nang kaigsunan ay siya nga pala mga kaibigan. Maaring ngayong Friday, sa mga nakikinig sa mga oras na ito, ngayong Friday, mayroon tayong guest.
isang ulama na mula sa Sabilal Muqtadin at pakinggan naman natin ang kung ano ba talaga ang relihiyong Islam at mga ikagang mga turo nito. Ngayong Friday mga kaibigan, Ano yan, yung ating guest? yes, magiging guest natin ito. Oo, At, okay. para malaman din natin ano bang Islam, di ba? Alam nyo mga kaibigan, napaka-popular nitong programa nyo, itong Radyo Mindanao, the best. At bukod sa Islam, meron pa tayong, meron pa niluluto yung Armed Forces of the Yes, Philippines sa ating programa na mag-guesting din sila. Kaya nga nakikinig sila palagi sa atin. Pinapaganda man itong programa nitong Radyo Mindanao. Kaya diyan sila gusto nila magiging guest para kasi lahat ng from ang layo ng naabot ng ating stasyon at maraming nakikinig, maraming nagte-text dito sa atin at sila ay nakikinig. Kaya sayon sa kanila siguro ay sana may imbitahan tayo na magiging guest nila. Oo, Para naman marinig sila. At saka ang maganda rito mga kaibigan, dahil yung Mindanao Examiner Regional Newspaper ay isa sa mga major sponsors ng Radyo Mindanao, itong lahat ng programa ng Radyo Mindanao ay inilalagay ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa kanilang website. At doon ay napapakinggan to. Hindi lamang sa Zamboanga, sa Mindanao, kundi sa buong mundo. Oo. Kasi alam nyo, yung website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa mindanaoexaminer.com, halos mahigit 3 milyon buwan-buwan ang nagbabasa dyan. Ang pinakamalaking hits ng nagbasa ng mindanaoexaminer.com ay 8 milyon in 1 month. So makikita nyo kahit yung digital copies ng dyaryo ay pinakamababa, 100,000 every week ang nagbabasa. Di ba? Kaya nga naiengganyo sila magiging guest dito sa ating programa So itong linggo na susunod na mga araw mga kaibigan ay may mga guest tayo from the Ulama Council and of course from the Armed Forces of the Philippines. At abangan po ninyo yan. Baka umpisa tayo ngayong Biyernes mga kaibigan. Sa ganun ay para sa ating mga Muslim brothers din na gusto na at sa mga Christian brothers po natin kung gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang Islam, di ba? So, yun. At isa sa mga araw na ito, umpisa po tayo ngayong Biyernes mga kaibigan at may mga guest po tayo. Talaga? Maganda yan. At least antayin natin. Itong ating mga guest. At pasalamat din tayo sa Mindanao Examiner Regional Newspaper dahil marami ang nakikinig sa programa ng Radyo Mindanao. Pag nilagay natin yan, katulad ng pinakahuling nilagay ni Editor Carl Leala, ang total views 11,204. Ito yung programa mo nung February 20. At ngayong araw ang nakinig 429. So 11,000 imagine. Marami ang nakikinig dito sa programa. Sa tulong na rin ng mindanaoexaminer.com. Yung ating sponsors at tuloy-tuloy pa rin. At napakaganda ng feedback ng ating programa, ng inyong programa mga kaibigan. Dahil kung hindi naman dahil sa inyo, wala naman kami dito. Di ba? Kaya napakaganda. At kahit Lunes hanggang Biyernes to, pero matindi. Yung February 17, 13,000 total views. Wow, salamat sa inyo. At sa inyong patuloy na pagdating sa ating pagtutunan. Oo nga. Anyway, so ganda yan at naway pagpatuloy po natin ang pagkikinig at pagbabasa po ng ating Mindanao Examiner. At syempre, may mga susunod na mga araw ay may mga guest po tayo rito. Nang sa ganun, para naman ay mapakinggan po ninyo ano ba yung mga programa ng Armed Forces of the Philippines at yung itong isang na gusto ring magiging guest natin itong Biyernes siguro ay malaman natin kung ano ba talaga ang Islam, di ba? Alright mga kaibigan, kung gusto nyo mag-guest dito mag-guesting, hanapin nyo lang si Brother Abdel Diza at upang ma-schedule yung inyong guesting.
At maganda yan, abangan natin yung pagsisimula ng guesting nitong ating mga kaibigan. Pero mga kaibigan, patuloy pa rin tayo at nakakalunos itong mga balita mga kaibigan na kahapon. Kinumpirma na ng pamahalaan ang pagkakapatay kay German hostage na si Jürgen Kantner. Itong pangalan ni Jürgen maraming mga media nagkakamali dito, hindi nila ma-pronounce ng tama. Pati ang spelling kasi nito Jurgen. So ang pinopronounce sila as Jürgen. Pero alam nyo mga kaibigan, sa Europe, yung letter J, ang pronunciation nila dyan ay letter Y. So instead na J, magiging Y yan. Kung ang pangalan mo Jeng Jeng, ang tawag sa'yo Yeng Yeng. Kaya kita mo yung tennis star na si Bjorn Borg. Di ba? Ang tawag sa kanya Bjorn Borg. Pero ang spelling ng pangalan niya Bjorn. Jorn, di ba? Pero ang pronunciation niya is Bjorn, B-Y. So sa Europe, yung letter J, ang pronunciation ay Y. Kaya ang tawag ng pangalan niya ay Jürgen at hindi Jürgen. Para siyang lotion Jürgens. Si Jürgen Kantner. Pinatay siya mga kaibigan ng Abu Sayyaf. Putan ng ulo. Pinatay siya. Pasensya na sa mga kumakain. Pinatay siya. Dahil hindi nakapagbayad ng 30 million ransom ang kanyang pamilya. Ayan na nga sinasabi natin. Sabihin ng pamahalaan ng militar, all out war. Utos ni Tatay Digong. Sabi naman ng militar, we will finish off the Abu Sayyaf. Ay nako. Samantalang ayan nangyari. Nung isang araw lamang sa Tawi-Tawi, merong muntik na naman ma-hijack yung isang Panamanian cargo ship. Hinabol ng mga speedboat na kulay itim na may mga armado. Bubuti na lang nakapag-radyo kagad, nakapag-SOS itong Panamanian freighter. Agad na nakaresponde yung Philippine Navy dyan sa Bonggao. So agad na lumusong sa karagatan itong mga Navy. At nung makita nga ng mga armadong kalalakihan na sakay ng itim ng mga speedboats, ay tumigil na sa paghabol. Grabe. Dyan yan sa Tawi-Tawi. Ibig sabihin yan mga kaibigan, yung Abu Sayyaf talagang nasa Tawi-Tawi lamang. Dyan na sila tumitira. Di ba? Yan ang sinasabi natin, di ba? Asan ang kapayapaan dyan kung pinapatay ng Abu Sayyaf itong mga inosenteng tao? Tapos sasakyan pa ng militar. Nako, mabuti nga kayo si Captain Joan Pitingla, yung spokesperson ng Western Mindanao Command, mabilis sa pagbibigay ng mga detalye, pagbibigay ng mga report sa media. Hindi katulad noon. Imagine, noon 3 araw na natapos yung bakbakan, saka pala naglalabas ng press release itong si Major Filemon Tan. Mabuti nga at pinalitan na. Tapos umupo naman tong si Colonel Alano. Ganun din. 2 araw na yung bakbakan nakalipas, saka pa magpapadala ng press release. Pero itong si Captain Joan Pitinglay ng Philippine Army, mga kaibigan, mas mabilis, super. Hindi pa nagbabakbakan, may press release na. Biro lang mga kaibigan. Pero maganda kay Captain Joan Pitinglay, galing to sa 6th Infantry Division. At alam niya kung paano i-handle ang media, yung pangangailangan and requirements ng mga manunulat, mamahayag, at mga television reporters. So every time na may bakbakan, text blast kagad. Ibig sabihin niya, nagte-text kagad na eto may bakbakan sa ganito, ganito, ito detalye, who, what, where, when, why, how. At pagkatapos yan, susundan pa sa email ng yung formal story, press release, and then mga litrato. Ayan, napakaganda, napakagaling nitong si Captain Joan Pitinglay. Kudos sa'yo, Kapitan. Magaling itong si Captain Joan Pitinglang. Sana maging ka pa, Joan, si Kapitan. Sana maging ikaw maging kauna-unahang Philippine Army Commander. Babae, di ba? Basta magaling, mabait, mabilis.
Alright mga kaibigan, ako brother, paalam ka na, ubusan naman yung oras Ay, natin. kung mapeksyunan, ako gusto kayo mudagan natin mula sa digdig mapeksyunan. Wala na panahon, huwag manapod nga mag-istorya-istorya, mag-dismiss gihapon na rin mga kaigsunan. So, hinahon nga nata sa maayong paglawas gihapon, kinilang gihapon si Albert, mingon nga maayong salamat, o daghan kaayo. But anyway, sa sunod nga, karong Biyernes tingali, natay guest nga usapod ka Muslim nga kuan siya no, usa ka ustad po na siya nga aron nga atong mahibawan, masabtan po na, masayran po na to sa maning Islam, sa maning Muslim mga kaigsunan, di ba? Mungutan ang anong mga Muslim, nanay nga ng mga inana sila, aron masabtan po naton natong unsa ka ng kining relihon nga karong Biyernes tingali o atong maimbitaro sila kadto sila diri pohon. So mga kaigsunan, murag kining apiki na kayo nga atong oras, manamilit nami kinilang gihapon ang inyong kauban, inyong parentes, kanginan, si Abdul D. sa mingon nga daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Alright, thank you very much brother. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras talaga. Kumakatok-katok na yung aming PA dito sa Ninyo Karandang. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa amin, sa inyong programa, sa inyo to mga kaibigan. Kung wala kayo, wala suporta ninyo, wala yung sponsorship ninyo, hindi kami makakaprograma. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito pa rin ang inyong abalingkod, Alasinto, para sa Radyo Mindanao, the best. I love you. Mama, take care. Chup chup.